Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang hapon mga ka-Vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Aprobado na sa House of Representatives ang panukalang magtatakda ng October 16 bilang National Food Security Day. Ayon kay House Majority Leader Ferdinand Sandro Marcos, nakakuha ng House Bill 8042 ng 248 na boto, pabor, walang tutol at isang abstensyon. Layunin naman ng panukala na paigtingin ang mga programa ng pamahalaan laban sa gutom, mataas na presyo ng pagkain at pagpapalakas na produksyon sa agrikultura. Itatalaga ang Department of Agriculture bilang pangunahing ahensya sa pagpapatupad ng mga aktibidad kaugnay ng pagdiriwang, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Inaasahan naman na maglalabas ang DA o kaya Department of Agriculture ng mga implementing rules and regulations sa loob ng 60 days matapos may sa batas ang panukala. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pang mga balita, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga bansa na pairalin ang diplomasya at pagpigil sa tumitinding tensyon sa Middle East at iba pang bahagi ng mundo. Sa kanyang talumpati sa United Nations General Assembly, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng paggalang sa international law, kabilang ang United Nations Charter at humanitarian law. Apelan niya sa mga naglalaban ng panig na itigil na ang karahasan at bumalik sa negosasyon upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Iginiit din ni Pangulong Marcos na matagal nang katuwang ang Pilipinas sa mga peacekeeping mission ng United Nations na may mahigit 15,000 Filipino troops na naipapadala sa iba't ibang bansa upang tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita, kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa Portugal na sa kasalukuyan ang dating kongresista na si Zaldico. Ayon sa Pangulo, nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan sa mga otoridad sa Portugal upang maibalik si Ko dito sa bansa. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na naglabas na rin ng red notice sa Interpol laban kay Ko habang patuloy ang koordinasyon sa mga dayuhang otoridad para sa posibleng pag-uwi nito sa Pilipinas. Samantala, si Ko na dating chairperson ng House Appropriations Committee ay sangkot sa iniimbestigahang flood control scandal. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan mga ka-Vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.